Okay, magandang gabi po sa ating lahat at ito panibagong vlog, panibagong reaction video sa nangyayari ngayong Monday. Okay? Kasi po issue ngayon itong impeachment, no? Dito kay PBBM at itong si Vice President Inday Sara Duterte. Kasi ang argument is sino ba ang mai-impeach sa dalawa? Si Bongbong Marcos ba o si VP Sara? E di syempre si Bongbong Marcos may mga supporters. Si VP Sara rin may mga supporters. Ang pinakatanong ngayon is sino ba ang majority ng mga taong bayan na kasi ito two high-ranking officials President at Vice President. Merong nagsasabi na para walang problema, Don Mars, sila na lang dalawa ang i-impeach natin. Pero meron din nagsasabi, bakit naman idadamay si VP Sara na hindi naman siya involved sa flood control anomaly? 'Di ba? Si Bongbong Marcos lamang ang i-impeach natin. So usap-usapan ngayon kasi po kung pag-uusapan natin ang sentimiento ng taong bayan, gusto nilang ma-impeach si Bongbong Marcos. Pero kung pag-uusapan rin natin yung majority sa House of Representatives, ang kanilang sentimiento ay napipilitan silang pumirma na ma-impeach si VP Sara kasi hindi sila magkaroon ng budget kapag hindi sila pipirma. So talagang issue ito talaga ngayon. At ayon sa Malacanang, ayon sa opinion nitong statement ng Malacanang, ay si VP Sara raw itrato raw na parang kung paano trinato yung mga kasabwat o sangkot dito sa flood control, ganun rin ang magiging treatment raw kay VP Sara patungkol sa impeachment. Wow! Sobrang sablay naman yan. 'Di ba? Mamaya pag-usapan natin yan kasi po ang taong bayan ay medyo nababahala na ang taong bayan kasi po itong statement ni Vince Dizon. Ayan si Vince Dizon, no? Itong bagong DPWH Secretary, alam naman natin na nagulat ang taong bayan dito sa pag-expose ng Cabral Files. Kasi po, in-expose po ito ni Congressman Leviste. Sa kabalastugan nitong administrasyong Marcos, itong Cabral Files na ito ay pinahahawakan na nila ito sa ombudsman. Pinaiimbestigahan nila ito sa ombudsman. Nasabi dito ni Vince Dizon, ombudsman na raw ang bahala dyan sa Cabral File. Sabi ko, eto na naman tayo. Di ba? Eto na naman ang kalokohan nila. Sino yung sino yung assign dyan sa ombudsman? Wala namang iba si Rimulya. Sino si Rimulya? Si Bonjing Rimulya. Kaalyado lang naman ni PBBM. Di ba? So, tayo po pinagloloko lang nila. Mamaya pag-usapan natin yan ng masinsinan kasi nag-go through pa lang ako kung ano yung mga topics natin. At last but not the least na ating pakikinggan ay ito ngang si Attorney Guanzon, no? Patungkol itong reaction niya at banat niya sa administrasyong Marcos kasi po patungkol po ito sa impeachment ni VP Sara na gusto na naman nilang lutuin. Grabe talaga ito. Okay? So, yun po ang ating pag-uusapan ang main topic natin ngayon. Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat?
And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, heto yung nakakatawa. Okay? Bakit natatawa ako? Kasi itong Malacanang, itong administrasyong Marcos, parang inamin na rin nila na palpak sila. Parang inamin nila na mahina sila. Parang inamin nila na hindi sila marunong. Alam niyo ba kung bakit? Eto, panoorin niyo ito. Yan. Walang iba kung hindi itong First Lady Liza Araneta Marcos na isa ring pasaway. Ito yung sinabi niya. Progress is happening raw. Talaga? Progress is happening? Pasensya ka na, Ma'am Shiha. Wala kaming nakitang progress under your husband. Palpak. Sabi niya, progress is happening. We just have to be patient. Very patient. Parang inamin na nila na out of sa 3 taon na naging presidente itong si Bongbong Marcos, ang kanyang asawa, hanggang ngayon, wala pang progress. Kasi ang sabi niya, maghintay-hintay lang kayo. Be patient. Be very patient. Paano yan? 3 taon na kami naghihintay. First Lady Liza Araneta Marcos, 3 taon na kaming naghintay. Wala pa ring progress. Sinabi ni Bongbong Marcos nung panahon ng kampanya, okay? Sabi niya, I will eradicate corruption. Paano yan, Ma'am Shi? Mag-aapat na taon na. Mas lalong lumala ang korupsyon. Mas lalong lumala ang korupsyon, di ba? Akala ko ba bagong Pilipinas? Hindi nagbago ang Pilipinas. Lalong bumulok ang Pilipinas sa panunungkulan ng asawa mo. Totoo. Wag na tayong magbulahan, ha? Wag na tayong magdrama-drama dito. Bulok talaga ang sistema ng administrasyon ninyo. Okay? Tapos, may guts pa kayong sasabihin ninyo na you just have to be patient, be very patient? Mamamatay na sa gutom ang taong bayan. Mamamatay na sa gutom na ninakaw na ang pera ng taong bayan. Tapos, sasabihin mo maghintay lang kayo, be very patient? Sira ulo ka ba? Hindi ako nagtatanong lang ako Sira ulo ka ba talaga, First Lady? Nagpanik na nga ang buong gobyerno, nagpanik na nga ang taong bayan dahil lugmok na tayo sa utang. Yung mga paayuda-ayuda ninyo, marami pong nakinabang na mga politicians. Yung flood control na pinagmamayabang ninyo, ang dami pong nakinabang na kawatan sa gobyerno. Tapos sasabihin nyo, be patient, be very patient. Kailan pa? Malapit nang matapos ang termino ng asawa mo. Meron pa ring magnanakaw. Matapos na lang ang termino ng asawa mo, hindi pa kayo nagpa-hair follicle test. That's betrayal of public trust. O baka sinasabi ninyo, be patient. Be very patient. Kasi magre-resign na si Bongbong Marcos. Ayun, yun ang tama. Di ba? Talagang maghintay kami na mag-resign na si Bongbong kasi hindi na kami makahintay na meron ng marunong. Palitan na yan si Bongbong Marcos kasi hindi siya marunong.
So itong statement na ito dito kay Bangag Liza, this is sablay. Okay? Hindi mo dapat sabihin ang taong bayan o hindi mo pwedeng pagsabihan ang taong bayan na hintay lang kayo, be very patient. Hindi po. Kasi nangako na kayo noon. Okay? Nangako na kayo eh. Hanggang ngayon, yung mga pangako ninyo, wala. 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 Hindi nangyari. So inamin nila. Inamin nila na walang na out sa 3 years nila, walang nangyari. Okay? So, ito pa lang, kung pagbabasihan mo itong statement niya, wala. Palpak ang administrasyong Marcos. Ngayon, sa usaping impeachment naman. Okay? So, ang Malacanang, sabi ng Malacanang na ituring raw si VP Sara na parang magnanakaw ng flood control. Kung ano yung treatment ng administrasyon sa mga magnanakaw dyan sa flood control, yun rin ang treatment ni VP Sara dito sa impeachment. Malaki pong kasablayan yun. Si VP Sara po hindi nagnakaw. Pinagtripan nyo lang sa inyong political gain. Okay? Kayo, itong administrasyon na ito, ang daming magnanakaw. Kayo ang dapat ma-impeach dyan. Kayo sa Malacanang. Ito ha, panuorin po natin itong balita na ito. Yan. Let's play the video. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint. Paano yan? Hindi lang naman si VP Sara ang may impeachment ngayon. Pati raw yung bangag mong presidente ay meron ring impeachment na ifa-file. Diba? So kung paano nyo trinato si VP Sara patungkol sa flood control, ganon rin ang gagawin nyo kay VP Sara. What if Claire Castro merong impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos? So ituring rin natin na parang mga sangkot rin sa flood control itong si BBM. Kasi unfair yan eh. Hindi pwede na ang administrasyon lamang po ang mag-command ng ganyan. Diba? Paano yan? Yang amo mong bangag, marami sa taong bayan naniniwala na may kinalaman siya sa flood control anomaly. So, unahin nyo na yung mga sarili ninyo. Totoo. Di ba? Unahin nyo na yung mga sarili ninyo. Huwag nyong idamay si VP Sara sa inyong mga kalokohan. Kasi po, kayo po ang may problema. Hindi po si VP Sara. Laban kay VP Sara. Itrato ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tulad ng pag-imbestiga sa anomalya sa flood control projects. Ito ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang ibig sabihin lamang ng Pangulo dito ay mapanagot ang dapat managot. Ano po ba ang laging sinasabi patungkol sa mga maanumalyang flood control projects? Kung may issue, kung sangkot, dapat managot. Ganon din po ang dapat na itrato natin sa impeachment complaint. Ni VP Sara. What if si BBM rin? May impeachment rin si BBM. Itrato rin natin na parang sangkot sa flood control si BBM. Kasi unfair naman talaga yan, Claire Castro. Di ba? Especially na ikaw, bangag rin ang pag-iisip. Bangag rin itong pag-iisip nito eh. Akala natin attorney, di ba? Kung isasamba po ito laban sa Vice Presidente. Igagalang naman ng palasyo ang hakbang sakaling matuloy ang pagsasampa ng reklamo laban kay VP Sara. Ito ang sagot naman ni Yusek Castro sa tanong kung pipigilan ng Malacanang ang pagsasampa sa naturang impeachment complaint sa Kamara. Igagalang niya po ang proseso.
Kung ang prosesong yan ay dapat masampa ayon sa mga ebidensya, igagalang po ng Pangulo ang proseso. Samantala, inihayag naman ng Malacanang na handa si Pangulong Marcos na harapin ang anumang impeachment complaint na iahain laban sa kanya kaugnay ng issue sa pambansang budget. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at mga Alam mo, Auntie Claire Castro, ha? Hindi ibig sabihin na siya ang nagpapaimbestiga sa flood control ay hindi po siya sangkot. Pwedeng ginawa yan ni BBM para pagtakpan niya ang kanyang sarili. Oo, totoo. Kasi po, mayroong mga ganyan, di ba? Siya ang maraming cases dyan eh. Nanonood ako ng yung mga police files, yung mga CSI. Marami dyan, yung mga suspect. Kalagmitan, yung mga suspect, yung mga yung unang magpapakita na, oy, merong mga nagurgur dito, merong nagurgur. Siya yung nag-report sa police. At the end of the day, natuklasan ng mga kapulisan, siya pala yung nagurgur. Kagaya rin yan dito kay BBM. Bongbong Marcos is projecting himself as siya yung nagpapaimbestiga. Concern siya sa korupsyon. Hindi natin alam. Baka siya, malakas siyang nagpapaimbestiga para ang pagtakpan niya ang kanyang sarili. Hindi natin alam, ha? Kaya, para fair sa lahat, pati si BBM, imbestigahan na rin natin. Damay-damay na lahat. Diba? Damay-damay na lahat. maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Tinitira mo naman si BP Sara. Wala siyang Mary Grace Piatos. Pero, wala rin siyang hair follicle test. Utot mo. Diba? Wala siyang Mary Grace Piatos. Pero meron siyang pulburon. Kasi po, kung yan po ang argumento ninyo, yung Mary Grace Piatos na yan, sige, imbestigahan natin si BP Sara sa Mary Grace Piatos. Atin rin ipa-hair follicle test si BBM sa pulburon. Ayan na, para fair tayo. Diba? Ang hilig ninyo, yan ang hirap sa iyo mga taga Malacanang. Ang hirap ninyong magbintang kay BP Sara. Pero hindi kayo tumingin sa sarili ninyong salamin na meron rin kayong depekto na nilabag ninyo sa ating konstitusyon. Nilabag ninyo. Ang taong bayan gustong magpa-hair follicle test ang bangag mong amo. Ayaw. Di ba? Betrayal of public trust. Dapat sundin mo ano ang request ng taong bayan. Naniniwala ang Malacanang na mayorya pa rin ng mga kongresista ay nagtitiwala kay Si Auntie Claire talaga, ang sarap kurutin yung muka talaga. Pangulong Marcos dahil sa anya'y ginawang hakbang ni PBBM na protektahan ang pambansang pondo lalo na ang 2026 budget laban sa katiwalian. Nel Maribuho. So, yan po ang Malacanang. Sa simulat sa pool, from the first year to the second year, third year, hanggang mag-4 na taon na si Bongbong Marcos sa Malacanang, mahilig talaga siya manuro ng kanyang kapalpakan. Ang palpak ng Malacanang, ituturo yan sa iba. Ganyan po ang ugali ng Malacanang Palace. Itong bangag na presidente natin. Wala ka talaga sa kalingkingan ni former President Duterte. Ewan ko na lang. Okay, move tayo sa next topic natin. At ako po'y talagang
nakakagalit itong pangyayaring ito na ang Cabral Files, okay? Ang Cabral Files ay pinahahawakan na ng administrasyon sa ombudsman. Ang ombudsman na raw ang hahawak sa Cabral Files. E di syempre, kapag ang ombudsman ang hahawak sa Cabral Files, alam nyo na. Alam nyo na kung ano ang mangyari. Di ba? Sasabihin na naman nila, yung inilabas ni Congressman Leviste, mga kasinungalingan yun, mali-mali yan. Di ba? Ang ombudsman, ito yung mga Cabral Files, walang sangkot na congressman. Nako. So meaning to say, ang ombudsman, malaking duda po ang taong bayan na pagtakpan na naman nila itong Cabral Files. Kasi yung Cabral Files na yan, marami pong mga congressman, mga government officials na sangkot dito sa flood control. Nakita natin kung sino ang pinakamalaking allocations at insertions. At isa na dyan, sa inilabas ni Leviste, isa dyan, si Congressman Sandro Marcos. Boo! Boo! So, pagtakpan na naman nila yan. Pangalawa, ang pinakamalaking allocation na natanggap sa isang party list, Tingog Party List. Boo! Boo! Di ba? Kasi, pinahahawak nyo na kay ombudsman para ipagtakpan na naman ito yan. Kasi sa Cabral Files, nandoon lahat ng mga kasalanan. So, si Boying na ang bahala dyan para hindi mapanagot ang bangag niyang presidente. Di ba? Ganun lang yung kasimple. Ito, panoorin natin. Isa rin itong si Vince Dizon halik sa puwet. December 22, a few days bago, ay pagkatapos sumakabilang buhay si former Undersecretary Cabral, nag-issue ng subpoena ang ombudsman for all the files, hard copies, at yung mga computer, no, na kung saan nakagagay yung mga files ni former Undersecretary Cathy Cabral. Yun po ay sinubmit natin immediately sa ombudsman, no, nung bakasyon. No? Lahat ng bakit sa ombudsman mo sinubmit? Bakit sa ombudsman mo sinubmit? Bakit hindi nyo pinost yan in public? Ang taong bayan, meron pong karapatan kung ano ang nasa laman dyan sa Cabral Files. Kasi pera yan ng taong bayan. Bakit dito mo kay Bonjing Rimulya ibinigay? Gago ka ba? files na yan ay nasa kustodiya na ng ombudsman. Wala na. Kapag ang Cabral Files ay nasa kustodiya na ni Bonjing Rimulya, finish na. Finish na yan. At lahat ng files na yan ay kasama na sa ongoing investigation ng ombudsman at kaya pala na si Ombudsman Rimulya ang pinili ni BBM. Alam na. kasama na rin yung ongoing investigation ng DOJ. Dahil ang kustodiya ng files na yan ay nasa ombudsman na, ang ombudsman po ang magdidesisyon kung ano ang gagawin sa mga dokumento at files na ito. Alam na. Alam na. Si Bonjing Rimulya na ang bahala sa Cabral Files. Okay, alam na. Ang unang-una sa aking conversation with Ombudsman Boying at kay Assistant Ombudsman Cravano, ang unang kailangan gawin ay mag-conduct ng tinatawag nilang forensic audit
Okay, okay. Good luck sa ating lahat. ng files para malaman kung ito ba ay tinamper, binago, at meron bang nangyari sa files na ito. Walang binago. Siguro si Remulla ang magbago. Hindi natin alam, di ba? Oh. Ang makakagawa lang yan ng tama ay ang law enforcement agencies natin. Specifically, I think, ang partner nila ay ang PNP Cybercrime and siguro pati ang NBI. Pero So hawak pa rin ni BBM lahat. Kasi yung mga binabanggit mo, hawak ni BBM yan. Eh. Wow. Wow. yan, desisyon na yan ng ombudsman. Tayo ay nandito Ano yun? Desisyon na yan ng ombudsman? Wala na. Finish na. So kung hawak yan ng ombudsman, delikado ang mga Duterte. Si Duterte na naman ang may kasalanan nito. Si Duterte na naman ang nagnakaw ng mga flood control. Kasi si Remulla ang may hawak eh. Ay nako, alam na this. Alam para na. mag-fully cooperate sa ombudsman at sa ating law enforcement agencies. At ang pagkakaalam ko, Kakagalit talaga itong administrasyon na ito. magkakaroon kami ng conference between the ombudsman, the DOJ, the PNP, Isa ka ring manggagamit, Dizon. cybercrime, NBI, etc. sa mga susunod na araw. At doon natin magalaman kung ano ang dapat gawin dito. So, ang magiging sagot ko sa kahit na sinong humingi nitong mga files na ito ay ipapaalam ko muna sa Office of the Ombudsman dahil sila na ang may kustodiya nito. No? So, yun ang proseso at yun lang naman ang dapat. Kasi tama naman si Ombudsman nung sinabi niya, Hindi tama si ombudsman. Dapat hindi siya mangingialam dyan sa Cabral files na yan. Sa totoo lang. Wala siyang alam dyan sa Cabral files na yan. Paano ba niya malalaman yan kung dinoktor yan? Kung binago yan? Di ba? bagay ba natin kung ano na ang mga files na gumagabas? No? Kailangan Boo! Do you think si Leviste binago niya yung files na yon? Pagbibintangan niyo pa? Galing yung dokumento na yan ni Cabral. Pagtakpan niyo pa yung mga sarili ninyo, ang kakapal ng mga mukha ninyo. ma-establish muna natin kung ano ba talaga ang totoong mga files ni former Undersecretary Cabral at kung ito ba ay nabago o natamper. Kasi yun Wala. Yung nirelease ni Leviste, I don't think babaguhin niya yun. Yung nirelease niya, I think yun na yun. Di ako maniniwala. Kilala naman natin yan si Leviste eh. He is fighting for this corruption tapos babaguhin niya. kailangan talagang i-establish. Kaya nga, kailangan itong i-subject sa forensics. No, kung yung mga files ba sa computer, nabago Hindi. ba ito? Kung meron bang mga binago dyan, ano? Pero bakit sa ombudsman? Hawak ni BBM yung ombudsman. Anong sinabi ni Zaldico? Sangkot yung presidente natin. Sino si ombudsman? Kaibigan lang naman ng presidente. So wala na, unfair na itong investigasyon na ito. Ang mga bago dyan, kailangan ng forensic audit. At siguro dapat tayong lahat, hintayin natin lahat yun. No? Wala talaga. Nakakadismaya. Hindi ako pabor na ang ombudsman ang hahawak sa Cabral files tapos sila yung mag-authenticate na heto yung katotohanan sa Cabral files. Hindi ako. Alam ko ano yan? Iduduktor nila yan. Alam na natin. Ganyan po kadumi itong administrasyong Marcos. Ganyan sila kasinungaling. Ganyan tayo binudol ng taong bayan nitong si Remulla at si BBM. Sa totoo lang. Grabe. Eto, panoorin natin itong si Attorney Guanzo, no? Para naman maibsan yung ating galit. Ito.
Attorney Rowena Guanzon. Attorney, pasok attorney. Maraming mangyayari itong buwan na ito ng January, no? Sure yan. Siyempre, ang mga anti-Sara, nagpe-prepare na ng kanilang impeachment complaint. O, meron na nga yata, di ba? Nag-file na. O, pero I'm sure nagpe-prepare na yung mga congressmen na nautusan na ma-impeach si Sara, nagpe-prepare na rin sila. Ngayon, based on the Supreme Court decision noon, natalo sila dahil walang due process yung impeachment doon sa House of Representatives, magiging maingat na sila. Yan. Kaya, siguro naman, bibigyan nyo na ng kopya ang lahat ng congressmen at congresswomen, kahit na yung hindi nyo kasabwat. Ano sinabi ni Kong Egay Arice? Hindi siya sasama dyan sa impeachment na yan, hindi siya boboto dyan. Dahil alam niya na may kapalit yan, yung perma nila. Diba? Yun naman sinabi ko noon eh. Walang due process at tainted yan. Dahil Tapos sila po yung unang nagrereklamo. Alam naman nila yung walang due process yun, di ba? Hindi nga natin nakita na nagdidebate sila, pinag-usapan yung impeachment ni VP Sara. Wala. Bigla na lang nagpalabas sila ng numbers na, eto na yung bumoto sa impeachment. So due process ba yun? Hindi. Ay, nako. yung mga representatives of the people ay hindi naman talagang yan ang gusto ng kanilang mga constituents. Suggestion ko sa inyo mga congressmen, magtanong-tanong kayo dyan sa distrito nyo, magpa-survey kayo ng objective kung gusto ba ng constituents nyo na pumirma kayo dyan sa impeachment. Yan. Kasi kung representatives kayo of the people, kailangan yun ang nire-represent nyo, hindi yung bulsa nyo. Diba? O sige, aabangan namin ang inyong galaw-galaw dyan sa House of Representatives. Alam mo, nakakahiya na talaga yun. May kausap ako mga congressman, yang hiya na sila. Tinanggal na nila yung mga plaka nilang number 8. Yang hiya na sila. Yan ang sabi ni Congressman Paulo Duterte, di ba? Huwag nyo na lang akong tawaging congressman. Paulo na lang. Kasi hiyang-hiya na siya sa mga kapwa niya congressman. Sa mga magnanakawng congressman. Ay, nako! Huwag na kayo magplaka ng number 8. Baka mabato kayo ng mga tao ng kamatis at itlog. Mahal pa naman ang kamatis ngayon. Okay, so yan po ang statement ni Attorney Rowena Guanzon. Actually, may point si Attorney. No? Kayo mga congressman dyan, useless. Ang daming useless na mga congressman. Instead na itong mga congressman na ito sana yung tutulong sa kapwa nila constituents o taong bayan. Pero ang nangyari, itong mga congressman na ito, hindi sila nakikinig sa kung ano ang gusto ng kanilang taong bayan. Mantakin nyo. Ha? Pumirma sila para i-impeach si VP Sara. Pero kung tanungin mo ang kanilang lugar, yung constituents nila, sang-ayon ba kayo i-impeach si VP Sara? Hindi. So anong tawag mo dun? Pasaway ka na congressman. Dahil your decision is the opposite dito sa mga constituents ninyo. Di ba? Ang dahilan kasi,
tumatanggap kasi kayo ng pera. Yan ang hirap sa inyo. Allowance, yung budget para sa pirma, alam na. Kasi kapag meron na silang pera, marami na silang kukurapin, di ba? Corrupt talaga itong gobyernong ito. Kailan kaya magbabago itong bansa natin? Yan ang pinakatanong ko dyan. Alam mo, Attorney Rowena Guanzo, no? Sana yung utak mo, ibigay mo yan sa mga House of Representatives. Kasi wala nang mga matitino dyan sa House. Lahat nakikita ng taong bayan, kamukha na nila yung mga crocodile. Huwag na tayong magbulahan. Grabe. This administration of Bongbong Marcos is the worst ever in the history of the Philippines. Grabe. Hawak nila lahat eh. Hawak nila ang speaker. Hawak nila ang ombudsman. Hawak nila DOJ, DILG. Hawak nila PNP, hawak nila sundalo, hawak nila lahat. Ang hindi lang nila hawak, alam niyo ba kung ano? Hindi nila hawak ang utak ng taong bayan. Anong sinasabi? Anong sinisigaw ng taong bayan? BBM resign. Yan ang katotohanan. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, tanungin nyo ang sarili nyo. Okay pa ba tayo dito sa panunungkulan ni BBM? Kaya pa ba natin si BBM? Kasi ako hindi ko na kaya. Gusto ko na ibang presidente eh. I-comment dyan below kung ano yung mga suggestion ninyo tungkol kay BBM. Okay? Babasahin natin yan. At don't forget, sa mga first time dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.